Magandang umaga mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ang ating devotion ay mula sa Gospel according to Matthew sa 21st chapter, verse 42, na kung saan ay binanggit ni Jesus ang mga sumusunod. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Binanggit ni Jesus ang mga salitang ito pagkatapos niyang ilahad ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka, the so-called parable of the tenants. Sa harap ng madla sa templo sa Jerusalem ilang araw bago siya dakpin, husgahan at ipako sa krus. Mapapansin natin na sa parable of the tenants, ang mga pinadalang sugo ng may-ari ng lupa upang kunin ang kanyang bahagi ng ani ay isa-isang pinagkaisang takwil ng mga magsasaka na humantong sa pagsugo at pagkamatay ng kanyang anak. Dalawang katanungan ang nais kong sagutin upang mas maunawaan natin ang ibig sabihin ni Jesus sa pahayag na ito tungkol sa bato. Ang unang katanungan, ano ang batong binanggit ni Jesus sa taludtod na ito? At sino ang mga tagabuo o builders na tumanggi sa nasabing bato? Ang bato na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus mismo. Si Jesus din ang anak ng may-ari ng lupa na tinakwil at pinatay ng mga magsasaka sa parable of the tenants. At ang mga builders o mga tagapagtayo na tumanggi sa kanya ay ang mga parisyon na namumuno sa simbahan noong time na yon at ang mga hindi naniniwala sa kanya in general. Sa isang banda, ang mga salitang sinabi ni Jesus ay matalim na patama sa mga nakikinig sa kanya. Ang mga magsasaka sa parable of the tenants ay lumalabas na ang mga tumanggi kay Jesus, lalong-lalo na ang mga namumuo sa simbahan. Kaya maintindihan natin kung bakit lalong nagalit ang mga pariseo o namumuno sa simbahan sa kanya. Pangalawang katanungan, ano ang ibig sabihin ng cornerstone o batong panulok sa verse na ito at ano ang kahalagahan nito sa isang gusali? Ang batong panulok ay ang pinaka-importanting bato sa foundation ng isang gusali dahil ito ang kauna-unahang bato na nilalatag kapag inumpisahan ng itayo ang gusali. Magmula sa batong panulok, lahat ng mga susunod na bato ay sinusukat. Ibig sabihin, kailangang maingat at tama ang batong panulok sa paglatag nito dahil ito ang batayan ng mga susunod na ilalatag ng mga bato at iba pa. Ang pagiging batong panulok ni Jesus ay nagpapatunay na siya ang tunay na sinugo ng Diyos, hindi lamang sa pagligtas ng mga naniniwala sa Kanya at pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa mundo. Ganon din upang sukatin ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga tumatanggi sa Kanya, katulad ng mga pariseo noong panahon na yon. Ang pagtanggi ng mga pariseo kay Jesus ay isang kabalintuanan or paradox or irony dahil ang mga pariseong ito ang babalikan at tatanggihan ni Jesus sa katapusan ng panahon. Ang pagiging batong panulok ni Jesus ay ayon din sa kanyang pahayag ayon sa Revelations 22 verse 31, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. In the context of our main verse, Matthew 21:42, si Jesus ang unang bato ng foundation, the alpha stone of the building. In this case, the building is the kingdom of God. Ang kasunod na katanungan ay siya rin ba ang huling bato? Ang final stone to be laid ay tinatawag na capstone, katulad ng batong panulok. Ang capstone ay ginagamit na larawan ni Jesus bilang ulo ng iglesia at kariyan ng Diyos. Ang capstone ang pinakamataas at huling bato sa isang gusali. Sa ating kasalukuyang panahon,
sa ating mismong kapaligiran, nakakalungkot na masaksihan ang patuloy na pagtanggi kay Jesus ng karamihan, katulad ng mga Pariseo noong panahong iyon. Kung kaya, I encourage the congregation, labis-labis tayo mag-ukol ng sapat na panahon sa mga nawawala sa tunay na landas upang maiiwas sila sa pagtanggi ni Jesus sa huling sandali. Maraming po salamat.